What's up mga kasang? At ayun, tinuyo na naman tayo at nag-vlog na naman tayo, no? Dahil marami tayong ginagawa at naisip ko na i-vlog na naman. Dahil ililipat na naman natin tong ating aquarium at medyo lumulubog yung nilagay natin dyan na coco lumber at hindi na pantay. So galit na naman si Mrs. kasi baka na naman bumagsak na naman yan. So kailangan natin ilipat yan, itiusog natin yan doon sa part na semento kasi yung kung matatandaan nyo yung gilid nito lupa pa kasi yan, tapos yung semento niya nandito banda yan basta nandyan yung banda matigas na yan. So iusog natin dyan yan at dahil nga may mga tubig ito ay kailangan natin tanggalan ng tubig. Aray ko, nag water change na rin ako dahil nanginayang ako doon sa tubig. Kung maalala nyo last week ginawa natin yan, tapos lumubog ulit yung ating pinagpapatungan. So inisip ko na lang na nagwo-workout ako dito at tinatabo-tabo ko yung mga tubig dahil sayang. At ayun nga, napakita natin yung mga nakuha nating isda nung nakaraan na ito na yung mga masisigla nating isda. So available sa akin ngayon itong P-Dirt. Yan. At kung makikita nyo, no, may mga cal pa yan. Ayan, kagaya niya isang yan. May cal. May konting punit, cal na yon. At yun, yung isa parang maliit yung katawan, cal na yon. So hindi ko pa tinatanggal dito yung mga cals, pero mamaya siguro after nung mga ginagawa ko tatanggalin ko na yan at pipiliin ko na yan dahil i-release ko na rin yan. Dahil nga gaya na sabi ko last video, may mga umorder nyan. At yun, hindi na ako magre-release muna after nitong kuha ko nung nakaraan. Hindi muna ako magre-release, lalo na yung mga P-Dirt koi. So ito yung mga P-Dirt koi. Kumuha lang ako ng ilang pair para doon sa mga umorder na pinahabol yung order na hindi ko napagbigyan noong nakaraang linggo. So itong mga to, meron ng may-ari niyan. Ang may matitira dyan para sa akin na lang ulit. So may mga kal pa rin yan. At yung tingin kong hindi na pwedeng i-release, yan, may iwan dyan yan. Baka ibalik ko sa farm, tapos yung iba ikakal ko. So ito mga P-Dirt koi yan, no? yung may mga red cap na koi yan, ganyan yung itsura. So binibenta ko nga ng 250 yan, pero yun nga, hindi muna ako magre-release ngayon dahil halos nauubos na yung mga malalaki natin sa farm. Meron din akong Dambuir Mosaic. Yan, may order ako nito, 2 pair lang, pero dinamihan ko yung kuha, ginawa ko 5. So maraming sobra dito para sa mga gusto lang naman. Meron tayong available na Dambuir Mosaic. At yan, kagaya niyan, may isang kal na nasama. Siyempre tatanggalin natin yan, no? Kasi nga hindi ko pa rin tinatanggal. Mahirap magkal sa farm kasi saglit lang ako doon. Usually 1 hour lang ako doon, minsan 2 hours. Matagal na 2 hours ako doon na nangunguha ng isda. Tapos weekly lang ako napunta. Meron din tayong RDSS dito. Yan, napakarami ng RDSS natin, pero may mga calls pa rin yan. So wala magre-react, no? Wala muna magre-react dahil nga may mga calls pa yan at hindi pa yan talaga yung lahat na pambenta natin. So yan, yung mga iba dyan, ni water change ko, kinukuha ko nga yung tubig dito dahil nanghihinayang ako dun sa tubig na nandyan. At ayun nga pala guys, no, kung mapapansin nyo, andito yung mga isda natin. Yan, ang dami pa rin. Nandyan yung mga pinaparami natin at pinapalaki. Tapos itong planted tank natin na nasa loob dati na nilagay ko sa likod, ngayon nakapag-desisyon na kami na ilagay dito sa labas dahil yung likod na space nito kailangan namin. So wala magawa si Mrs. Inusog ko yung kanyang halaman para maisakto namin itong 20 gallons at 15 gallons na nandito yung ating mga red wagtail platy, tapos meron pa tayong female na flowerhorn dyan. So nilabas na nga muna namin yan dyan para maluwag-luwag dun sa likod dahil kailangan namin yung space. So ayan, in-update ko na rin kayo doon sa mga isda natin. Grabe, ang ganda nitong natin, koi aquarium natin na may mga hammerhead. Lumaki na sila dyan. Luminaw sila, no, dahil nilagyan ko lang ng mahiwagang janitor fish. So napakalaking tulong talaga ng janitor fish para maging clear yung glass. Kahit luma na yung glass, ang ganda pa rin. So ito, kagaya nito, bago yung glass niyan, pero ayan, lulumot siya dahil medyo natatapatan ng araw dito. So walang janitor fish, kaya pansin nyo may mga lumot. Dito ko na rin nilagay yung mga fry nung red wagtail platy natin na pinaparami. Meron pa ako dyan konti. So yun, tapusin ko muna to. Kailangan ko muna i-drain yan Ay, ito nga palang NMAX natin na binigay ni Reborn Crossbreed. I-update ko na rin kayo. Ganyan na itsura ng NMAX.
Yan, for keep ko pa yan sa ngayon, no? Hindi ko pa alam gagawin dyan, kung gagawin ko bang breeder yan o ibebenta ko yan, pero yun nga, binigay sa atin to ni, ni Reborn Crossbreed, kaya ini-enjoy ko lang din na nandyan. Tapos yung mga binibenta natin na chops, ayan, ang dami, oh. Di ba, ang dami na nawala dyan no nakaraan, pero ngayon, ang dami pa rin yan. So yung mga kasang no, napakalakas ng hangin at bumabagyo nga, no? Pero may order pa rin ako, ewan ko kung may kukuha pa. Tinry kong i-book sa Lalamove kasi yung mga naghihintay talaga ng order ko yung papuntang Taguig, QC, tsaka Tondo. So tingnan natin kung kaya ba na ma-book ngayon. Grabe ang lakas talaga ito nito. Paano na kaya ito? Dahil gusto ko na talagang i-ship to, at yun nga, binalot ko na rin. At susubukan nga natin, model siya sa akin ng 2 pair ng Toy Feeder, tapos RVSS, tsaka PDSS, yung Purple Dragon, tsaka Red Dragon. Papuntang QC to. Shoutout ko na rin si Ma'am Joanna, grabe. From QC pa yan, talagang sa akin pa siya kumuha. So, maraming salamat sa pagtitiwala. Kahit alam kong maraming nakukuha nandyan, sa akin pa rin kayo kumuha. Pero yun nga, pahintay na lang dahil nga ang lakas ng ulan. Grabe, bumabagyo na, no? Isda pa rin tayo, at yun nga, nag-water change pa nga rin ako kahit umuulan. Kala ko kasi walang walang ganyan may ganyan palang ganap. Kahapon kasi sabi nila ulan So yun guys, binalot ko na rin yung Taguig dahil kinausap ko yung Lalamove natin. Sinabay niya na Taguig and QC, so nandito na nga siya. Tumabol pa yung isang Tondo natin, isang pair. Sinama ko na rin yan. Bali ang biyahe nitong Lalamove na to is Taguig, Tondo, tapos QC, sa isang biyahe lang. Grabe, laking pasalamat ko talaga sa mga Lalamove rider. Isipin nyo guys, bumabagyo na, pero bumabiyahe pa rin sila para lang kumita. Samantalang yung iba dyan, hindi lumalaban ng patas para kumita, Gusto kasi nila mga easy money. So, saludo talaga ako sa mga Lalamove rider natin na napakasisibag. Kahit umuulan talaga, para sa pamilya nila, kailangan nilang kumita. Di nila pinapansin yung ganyan, yung mga bagyo. Kasi kung tutusin, mas mahal ang Lalamove pag bagyo Pero yun nga, sinusuong talaga nila yung ulan para kumita lang sa mabuting paraan, guys, At yun nga, naiisip ko rin na napakaswerte ko. Kasi ako mismo, di ba, nandito lang ako sa bahay. Kumikita ako sa bahay sa mga ginagawa ko, sa content creation ko, yan, sa mga isda ko. So ako, hindi ko kailangan lumabas. So yung dapat ako yung lalabas, pinapasa ko yun sa Lalamove para ma-deliver yung mga binibenta kong isda. So sa akin napakadali na ganon, at naisip ko nga na napakaswerte ko compared sa ibang tao na sobrang hirap ng ginagawa nila para lang kumita. So yun mga kaasang, i-update ko na rin kayo, at nakita ko nga rin itong ating blue polar parrot na kahit bumabagyo, ayan, meron sila mga fry, at ayan, grabe itong blue polar parrot natin na to, 2-3 taon na ata ito sa akin. Anak pa rin sila na anak, wala silang kasawaan talaga. Napakaraming batch na binigay sa akin ito. So ngayon, nagpapalaki ako ng ibang mga anak nila na hiniwalay-hiwalay ko ng lalagyan para maging breeder. Kasi feeling ko malapit na rin sila kasi 3 years na to sa akin Tapos yung binigay pa sa akin yan, breeder size na. Hindi ko alam kung 1 year na rin yan doon sa una nagbigay. So, ayun, baka mategi na sila dyan. Yun nga pala, nilagyan ko to ng isang albino full platinum kasi walang laman niya aquarium na yan simula nung sinetap natin yan dyan. Hindi ko na nilagyan. So, ayan, nakakalimutan ko. So, nilagyan ko muna. Marami pa akong gagawin dito, guys. At di pa rin tayo tapos doon sa paglilipat. Kaya naisipan ko lang mag-vlog talaga itong natin, nilipat natin kanina. Grabe, linaw na agad ng tubig. So maganda yung cycle kasi. Tsaka yung tubig na galing doon sa tinatanggalan natin, yun na rin yung ginamit ko dyan. So fully cycled na yun doon. Kasi 1 linggo na rin silang nandun na may pump. Ayun, fully cycled na yun. Tapos nilagay ko dyan, kaya ang bilis niya mag-clear. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Peace out!